Alam mo ba na ang 20,000 pesos ay pwedeng maging simula ng negosyong magbibigay sa iyo ng tuloy-tuloy na kita? Maraming tao ang naniniwalang maliit lang ang halagang ito. Pero sa tamang negosyo, sapat na ito maging puhunan para makapagsimula. Hindi mo kailangan ng daang-daang libong piso para magkaroon ng sariling negosyo. Ang kailangan mo ay tamang idea at tamang paglalaanan ng iyong kapital. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko ang 8 negosyong kayang simulan sa 20,000 pesos na may malaking potensyal na kumita. Kaya panoorin mo ito hanggang sa dulo, dahil baka ang susunod mong pagkakakitaan ay nasa listahang ito. Ang number 1 ay bigasan, retail or reseller. Isa sa mga negosyong kayang simulan sa humigit kumulang 20,000 pesos na may malaking potensyal na kumita ay ang bigasan o rice retail. Dahil ang bigas ay pangunahing pagkain ng bawat pamilyang Pilipino, hindi ito isang produktong bibilhin lang paminsan-minsan. Araw-araw itong kailangan, kaya may tuloy-tuloy na demand sa merkado. Kung limitado pa ang puhunan mo, hindi mo kailangang magbukas agad ng malaking tindahan. Maaari kang magsimula bilang reseller. Bumili ng ilang sako ng bigas mula sa wholesaler o rice dealer, pagkatapos ay ibenta ito ng tingi o kada kilo sa inyong barangay o komunidad. Habang lumalaki ang benta, saka mo unti-unting dagdagan ang iyong stock at palawakin ang negosyo. Isa pang magandang katangian ng negosyong ito ay mabilis umikot ang puhunan. Kapag maayos ang lokasyon at tama ang presyo mo, may posibilidad na araw-araw kang magkaroon ng benta. Maaari ka ring mag-alok ng libreng delivery fee sa mga kalapit na bahay o tumanggap ng advance orders para mas tumami ang iyong mga customer. Siyempre, tulad ng ibang negosyo, kailangan mo ring pumili ng dekalidad na bigas. Maging tapat sa timbang at panatilihing malinis ang iyong mga sako at lalagyan. Kapag nasiyahan ng mga customer sa kalidad at serbisyo mo, malaki ang posibilidad na sila pa mismo ang maging regular mong suki at magrekomenda ng iyong tindahan sa iba. Kaya kung naghahanap ka ng negosyong may tuloy-tuloy na demand at pwedeng palaguin sa paglipas ng panahon, isa ang bigas sa mga negosyong dapat mong seryosong isaalang-alang. Ang number 2 naman ay LPG retail. Isa rin sa mga negosyong may malaking potensyal kahit humigit kumulang 20,000 pesos lang ang puhunan ay ang LPG retail. Dahil halos araw-araw ginagamit ang LPG sa pagluluto, palaging may demand dito. Hindi lang ang mga bahay ang nangangailangan nito, kundi pati mga karinderya, food stalls at maliliit na negosyo na umaasa sa gas para sa kanilang operasyon. Kung limitado ang kapital mo, maaari kang magsimula bilang authorized reseller ng isang kilalang LPG brand. Hindi mo kailangan magkaroon agad ng malaking inventaryo. Ang mahalaga ay mayroon kang sapat na supply para sa mga regular mong customer at maaasahang serbisyo. Maaari ka ring mag-alok ng home delivery sa inyong barangay para mas maging convenient sa mga mamimili at mas lumaki ang tsansa na maging suki sila. Ang susi sa negosyong ito ay kaligtasan at tiwala. Siguraduhing maayos ang pag-iimbak ng mga tangke at sumusunod ka sa mga tamang safety guidelines. Kapag alam ng mga customer na ligtas, kumpleto at tama ang timbang ng iyong LPG, mas babalik sila sa iyo kaysa maghanap pa ng ibang supplier. Dahil kailangan ng tao ang LPG sa araw-araw, isa ito sa mga negosyong may matatag na demand at magandang potensyal na lumago sa paglipas ng panahon. At maisingit ko lang, baka pwedeng pakilike nitong video at pakipindot na din ang subscribe button kung mahilig ka sa mga videong tulad nito. Ang number 3 naman ay small hardware store. Alam mo ba na ang hardware ay isa sa mga negosyong halos walang tigil ang demand? Halos araw-araw may mga taong naghahanap ng pako, tornilyo, pintura, gripo, PVC pipe, electrical supplies at iba pang gamit para sa pagkukumpuni at pagpapatayo ng bahay. Kaya kung nasa lugar ka na maraming bahay o patuloy ang mga construction at renovation, magandang oportunidad ang maliit na hardware store. Hindi mo rin kailangan kumpleto agad sa lahat ng produkto. Sa humigit kumulang 20,000 pesos na puhunan, maaari kang magsimula sa mga pinakamabilis maubos at pinakamadalas hanapin ng mga customer. Habang lumalaki ang benta, saka mo unti-unting dagdagan ang iyong inventory ayon sa pangangailangan ng merkado. Isa sa mga magagandang katangian ng negosyong ito ay ang pagkakaroon ng mga regular na customer. Kapag alam nilang palaging available ang kailangan nila at maayos ang serbisyo mo, malaki ang posibilidad na sa tindahan mo na sila palaging bibili. Kaya kung naghahanap ka ng negosyong may tuloy-tuloy na demand at may magandang potensyal na lumago sa paglipas ng panahon, ang small hardware store ay isa sa mga negosyong dapat mong isaalang-alang. Ang number 4 ay printing and photocopy services. Naranasan mo na bang kailangan mong magpa-print o magpa-photocopy ng mabilisan,
pero kailangan mo pang bumiyahe dahil walang malapit na printing shop? Ganyan ang nararanasan ng maraming estudyante, empleyado, at kahit maliliit na negosyo. Kaya kung mapapansin mo, basta nasa tamang lokasyon ka, halos araw-araw may customer na nangangailangan ng ganitong serbisyo. Kaya isa sa mga negosyong pwede mong simulan sa humigit kumulang 20,000 pesos na puhunan ay ang printing and photocopy services. Kung may computer at printer ka na, mas mababa pa ang kailangan mong ilabas na kapital. Maaari kang magsimula sa mga basic services tulad ng black and white at colored printing, photocopy, scanning, at document encoding. Habang dumarami ang customers mo, pwede mo nang idagdag ang laminating, ID picture, bookbinding at iba pang serbisyo. Malaki ang demand sa negosyong ito dahil hindi lang estudyante ang mga kliyente. Marami ring empleyado, government applicants, online sellers at maliliit na negosyo ang regular na nagpiprint ng mga dokumento, forms, resibo, labels at iba pang mahalagang papeles. Ang sekreto sa negosyong ito ay mabilis na serbisyo, malinaw na print quality at makatuwirang presyo. Kapag alam ng mga customer na maaasahan ka at hindi sila maghihintay ng matagal, malaki ang posibilidad na bumalik sila at irekomenda pa ang iyong shop sa iba. Kaya kung naghahanap ka ng negosyong may tuloy-tuloy na demand at kayang palaguin unti-unti, isa ang printing and photocopy services sa mga dapat mong subukan. Ang number 5 ay animal feed store. Kung nakatira ka sa probinsya o kahit sa isang barangay na maraming nag-aalaga ng manok, baboy, itik o alagang hayop, mapapansin mong halos linggo-linggo ay may bumibili ng feeds. Hindi pwedeng tumigil ang pagpapakain ng mga alagang hayop, kaya tuloy-tuloy din ang pangangailangan sa produktong ito. Kaya isa sa mga negosyong maaari mong simulan sa humigit kumulang 20,000 pesos na puhunan ay ang animal feed store. Hindi mo kailangan magbukas agad ng malaking tindahan. Maaari kang magsimula sa ilang sako at pinakamabilis mabentang feeds at unti-unting dagdagan ang iyong inventory habang lumalaki ang iyong mga customer. Maganda ang negosyong ito dahil marami sa mga bumibili ay nagiging regular na suki. Kapag nasiyahan sila sa presyo, kalidad ng produkto, at maayos mong serbisyo, malaki ang posibilidad na sa inyo na sila palaging bibili ng feeds. Maaari ka ring magbenta ng iba pang produktong kailangan ng mga nag-aalaga ng hayop tulad ng vitamins, gamot, at feeding accessories para mas lumaki ang iyong kita. Kaya kung nasa lugar ka ng maraming nag-aalaga ng mga hayop, isa ang animal feed store sa mga negosyong may matatag na demand at magandang potensyal na lumago. Ang number 6 ay motorcycle accessories. Napansin mo ba kung gaano karami ang motorsiklo sa kalsada ngayon? Sa halos bawat barangay, makakakita ka ng mga rider na gumagamit ng motorsiklo para sa pagpasok sa trabaho, pagdi-deliver ng mga order, o pang-araw-araw na biyahe. At dahil araw-araw itong ginagamit, natural lang na marami ring naghahanap ng mga accessories at replacement parts para mapanatiling maayos ang kanilang motor. Kaya isa sa mga negosyong maaari mong simulan sa humigit kumulang 20,000 pesos na puhunan ay ang motorcycle accessories. Hindi mo kailangang kumpleto agad sa lahat ng produkto. Maaari kang magsimula sa mga pinakamabilis mabenta tulad ng side mirrors, phone holders, raincoats, helmets, LED lights, spark plugs, at iba pang basic accessories na madalas hanapin ng mga rider. Kapag lumaki na ang iyong negosyo, maaari mong dagdagan ang iyong mga produkto ayon sa pangangailangan ng mga customer. Ang mahalaga ay dekalidad ang mga binibenta mo, makatuwiran ang presyo, at maayos ang serbisyo. Dahil patuloy na dumarami ang mga gumagamit ng motorsiklo sa Pilipinas, isa ito sa mga negosyong may tuloy-tuloy na demand at magandang pagkakitaan. At kung umabot ka hanggang dito, i-comment mo naman sa ibaba kung taga saan ka para alam ko kung hanggang saan nakaabot ang videong ito. Ang number 7 ay itlog retail or egg dealer. Ang itlog retail o pagiging egg dealer ay isa sa mga negosyong may tuloy-tuloy na demand dahil ang itlog ay kabilang sa mga pangunahing pagkain sa halos bawat tahanan sa Pilipinas. Mula almusal hanggang sa iba't ibang putahe, araw-araw itong ginagamit. Hindi lang ang mga pamilya ang bumibili nito, kundi pati mga karinderya, bakery, restaurants at iba pang food business na regular na nangangailangan ng sariwang supply. Isa sa mga magagandang katangian ng negosyong ito ay maaari kang magkaroon ng mga regular na customer. Kapag nakahanap ka ng maaasahang supplier at nakapagbigay ka ng sariwa at dekalidad na itlog sa tamang presyo, malaki ang posibilidad na sa iyo sila paulit-ulit na bibili. Maaari ka ring magbenta sa mga sari-sari store o mag-offer ng delivery sa mga kalapit na negosyo para mas mapalawak ang iyong market. Habang lumalaki ang iyong negosyo, maaari mo ring dagdagan ang iyong mga produkto tulad ng salted egg,
quail eggs, at iba pang poultry products upang mas lumaki ang iyong kita. Pag nakakuha ka ng mga regular na karinderya, bakery o restaurant bilang kliyente, mas magiging predictable ang benta mo kumpara sa pag-asa lang sa walk-in customers. Ang number 8 ay garden supply store. Ang garden supply store ay isa sa mga negosyong unti-unting lumalakas ang demand dahil mas maraming Pilipino ngayon ang nahihilig sa paghahalaman. Maging sa mga bahay, resort, paaralan at commercial establishments. Marami ang naghahanap ng mga halaman at gardening supplies para pagandahin ang kanilang paligid o magtanim ng sariling gulay at mga ornamental plants. Sa ganitong negosyo, maaari kang magbenta ng mga paso, garden soil, fertilizer, seedling trays, gardening tools, buto ng gulay at bulaklak, pati iba't ibang ornamental plants. Hindi mo kailangang kumpleto agad ang lahat ng produkto. Maaari kang magsimula sa mga pinakamabilis mabenta at unti-unting palawakin ang iyong inventory habang dumarami ang iyong mga customer. Isa pang magandang oportunidad dito ay ang pagkakaroon ng mga repeat customers. Dahil ang mga halaman ay nangangailangan ng regular na pag-aalaga, paulit-ulit ding bumibili ang mga customer ng lupa, pataba at iba pang gardening supplies. Kapag maganda ang kalidad ng iyong mga produkto at maayos ang iyong serbisyo, malaki ang posibilidad na bumalik sila at irekomenda pa ang iyong tindahan sa iba. Kapag dumadami ang mga taong nahihilig sa gardening sa inyong lugar, pwede mong dagdagan ng mga halaman, paso, at landscaping supplies para mas lumaki pa ang negosyo. At iyan ang 8 negosyong kayang simulan na may malaking potensyal na kumita. Tandaan, hindi lang sa laki ng puhunan nakasalalay ang tagumpay ng isang negosyo. Mas mahalaga ang tamang pagpili ng negosyo, maayos na pamamalakad, at ang pagiging handang matuto habang lumalago ito. Ngayon, gusto kong malaman ang opinyon mo. Sa 8 negosyong nabanggit, alin ang gusto mong simulan at bakit? I-comment mo ang sagot mo sa ibaba dahil gusto kong mabasa ang iyong mga idea. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ito para mas marami pang Pilipinong magkaroon ng idea kung paano magsimula ng sariling negosyo. At kung gusto mo pa ng mas maraming tips tungkol sa negosyo, pag-iipon at pagpapalago ng pera, mag-subscribe ka na sa channel at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod nating videos. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video. Wealth Culture PH